Shalom, brothers and sisters. By the way, I'm the brother Malonis J, the preacher. Brothers and sisters, you know that sometimes we laugh, we smile because of the claims of Muslim or Islam na sila daw talagang sumunod kay Jesus Christ. No, palit-ulit lang tayo at palit-ulit din sila nag-claim na sila daw ang sumunod sa Biblia. Kung hindi ka ba naman tanga, kung anong libro ng religion mo, yun ang sundin mo. Di ba? Sila kumukuha ng Bible verse para patunayan na si Muhammad ay totoong propeta at patunayan daw nila na sila ang sumusunod kay Jesus Christ. Alam mo, nakakatuwa at nakakahiya ang kanilang mga gawain. Kung ako hiyang-hiya ako na kukuha ka sa Bible verse at gawin mong mali. Tapos sabihin mo, ang Biblia ay corrupted. Pagkatapos, gamitin nila ang Biblia na sila daw ang sumusunod. No? Sino ba ang nagkanta windang-windang sila? Hindi nila magagamit ang Quran para sa kanilang kaligtasan. Dahil pag ginamit nila ang Quran at itunuro nila sa mga tao, nakakahiya at puro kabastusan, kabulastugan, pag-uutos ni Muhammad sa kanila na pumatay. Yun ang totoo ang laman ng Quran, brothers and sisters. Kaya hindi nila magamit-gamit yan eh. Kaya kumukuha sila sa Bible verse na sila daw ang sumunod yan, patunayan na sila daw ang sumunod doon sa nakasulat sa Biblia. Ay, alam nyo, nakakahiya lang talaga sa totoo lang. Kung ako bilang isang Muslim, mahiya ako sarili ko nagagamit ng Biblia na hindi naman talaga para sa kanila at hindi naman talaga nila nasunod. Ginagamit lang nila sa panluloko sa kapwa natin. Di ba? Ginagamit nila ang Biblia para sa panluloko at si Jesus Christ ginagamit nila para sa panluloko at nililigaw nila. Kaya lagi niyong tandaan, brothers and sisters, na sinabi ng Panginoon na mag-ingat sa mga maling-maling turo at alamin nyo ang kanilang espiritu kung yan ba ay nanggaling sa Diyos o nanggaling kay Satanas na puro lang kasinungalingan. Nililigaw lang kayo. Kaya kayong mga nagbalik Islam ko, no, sa totoo lang, walang terms na balik Islam. Alam nyo kung bakit? Nauna pa tayong mga Kristiyano sa mga Islam dahil ang Islam ay 14th century lamang sila. At sa totoo lang, nakaharap na ni Muhammad ang mga Christian at Jewish nung araw. Kaya nga, di ba, si Muhammad ay namatay ang kanyang pamilya dahil sa mumbahala. Yung mumbahala kasi niyan ay nagsumpaan sila ng mga Kristiyano na kung sino ang totoong Diyos. At kung sino daw ang hindi totoong Diyos ay mamamatay. Ano ba nangyari sa kanila? Ang lahat ng pamilya ni Muhammad ay namatay. Pati si Muhammad na poison kasi siya ay bulaang propeta. Nalason siya. Tinisting siya kasi ng Jewish woman nung pinatay nila yung pamilya ng Jewish woman sa Khaybar. Ay nagpahanda pa itong loko-loko na ito. Alam niya nang tinudas niya na yung pamilya ng babae. Nagpahanda pa doon. Kaya nilagyan ng lason ni Zainab yung kanyang lamb or goat na hinanda sa kanila. Kaya pinatulayan ni Asya na asawa niya na 6 years old at nakipagtalik siya dito ng 9 years old. Siya ay 53. Kung hindi ka naman pedophilia, yan ba ang propeta? Gawain ba yan ng isang propeta? Yung pagiging propeta niya, ginamit niya lang para sa pansarili niyang kapakanan, para pabor lang sa kanya. At pag ayaw sumunod sa Islam ay kanyang pinapatay. Yun ang totoong history ni Muhammad. Kaya yung mga scribe niya, marami siyang scribe at na umalis sa Islam ay pinatay niya to. Yun ang gawain niya. Dahil sinusulong niya kanyang religion na nag-iisa lang daw ang Diyos. Pero nakalagay sa Quran, namin or we. Sino kasama ni Allah mo dyan? Paliwanag nyo nga sa amin. Kaya ang mauto nyo, ang walang alam sa Biblia at sa Quran nyo. Pero ang totoong Kristiyano na nakay Kristo, hindi nyo mauto
at hindi kayo makapagsinungaling kasi alam namin ang katotohanan na si Jesus Christ lang ang makapagligtas ng sanlibutan. Siya ay babalik at hatulan tayong lahat kasama ang inyong bulaang propeta na sinungaling na manyakis. Yun ang totoo. So, sinasabi nyo, sinasiraan namin yung Islam? Kayo ang naninira kasi kung ano-ano yung pinagsasabi nyo tungkol sa mga Kristiyano, hindi nyo tinitingnan ang sarili nyong baho sa loob ng Quran. Kaya yung Quran nyo hindi nyo magagamit sa pagturo ng kaligtasan dahil ito ay fictional, hatreds, lies. Alam nyo yun? Kaya yung walang alam lang nung mauto nyo dyan. At itong sinasabi nyong pare at pastor na nag-convert ng Islam, sila ay mga buburin. Wala silang Holy Spirit. Wala silang banal na espiritu na galing sa Panginoon, na galing sa Diyos. Kung titingnan mo ang history ng Diyos tungkol sa pamagitan ng mga tao, ang Biblia ay accurate kung paano nananahan ang Diyos sa mga propeta at sa mga tao. Pero ang Quran nyo, wala kung ano-anong nakakatawa at nakakabuang na mga nakasulat doon sa Quran nyo. Kaya sinasabi nyo, ang Biblia ay fabricated at mali-mali. Kayo ang mali-mali. Dahil hanggang ngayon, may mga scroll or tablets na patunay na ang Biblia ay totoo at totoong salita ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Yung mga propeta na sa Biblia ay nakausap mismo ang Diyos at inutusan ng Diyos ang mga anghel upang sabihin doon sa mga propeta, sa mga tao, sa inyo, alin ang history nyo, kung ano-anong kalukuhan ang nakasulat din sa inyo. Makin mo, Mariam, the sister of Aaron, the mother of Jesus Christ. Nako, napakalayo, di ba? Ang layong-layo sa totoong history. Sinasabi ko sa inyo, brothers and sisters, no? If you need the Holy Spirit, ask to the Lord and kneeling down. Manikluhod kayo at manalangin sa Panginoon na bigyan kayo ng banal na espiritu upang maligtas kayo sa kapamahakan at sa kasinungalingan ni Satanas. Dahil ang sanlibutan ito, dito nananahan si Satanas, the God of this world. Sino the God of this world? Ayon sa mga Muslim, ay si Allah nila. Kaya alam na, di ba? So, if you don't have Holy Spirit, ask to the Lord and He give us the Holy Spirit. Mababasa natin yan sa chapter 20 ng John. Di ba? Lahat ng mga apostles ng Panginoon ay nakasama niya, nakausap niya. Nakita nila, na-witness nila na totoo ang mga miracles ni Jesus Christ. Isa kanila, wala. Tanungin mo kung sino witness ni Muhammad na biniyak ang buwan, wala. Dahil tulog ng mga tao. Hindi pa kalukuhan yan, brothers and sisters. Kaya, kung ayaw nyong alamin ang Islam, brothers and sisters, alamin nyo muna ang history ni Muhammad at ng Quran, kung sino sumulat yan. Wala na silang original Quran. Dahil, alam nyo kung bakit? Dahil sinunog ng mga Ottoman Empire. Dahil puro hatreds at killings yung una nilang Quran. Pero may natira pa, di ba? Na ganun pa rin ang nakasulat. At tandaan ninyo na may mga Kristiyano na noong unang panahon pa. Ang tiyuhin ni Khadijah na asawa ni Muhammad ay isang Catholic priest. So, alam na, di ba? So, kung hindi nyo alamin ang history, mauuto kayo niyan. Dahil si Satanas ay napakasinungaling, magaling siya magsinungaling. So, pag nadala kayo sa kasinungalingan ni Satanas, ay mawawala ang inyong kaligtasan. Sa atin may pangako ang Diyos, mamagitan ni Kristo. May pangako si Jesus Christ sa atin na tayo ay kung sino ang mananatiling hanggang huli ay siyang maliligtas. At kung sino man ang hindi matagpuan o makita ang kanyang pangalan sa banal at buhay na aklat, sa oras ng paghukom ay siyang itatapon sa impyerno. So maging matalino, maging mapamatsyag, dahil ang dyablo ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng mahihina at kanyang lalapain. Shalom, brothers and sisters.
Stay in God through Christ alone.